Kamusta mga ka-NG? Ina-apply nyo na ba sa inyong mga negosyo ang inyong mga natutunan sa ating programa? Kung oo ang sagot nyo, dagdagan pa natin. Kaya naman, mula dito sa Burst Creative Studio, ito po si Miss A. At ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Tunay ngang mahirap magtayo ng isang negosyo. Kaya naman, mahalagang may plano, pag-aaral at buo ang loob mo bago simulan ito. Tulad na lamang ng celebrity guest na nakakwentuhan ng ating ka-NG Benji. Tara, panoorin natin ito. Miss A, andito tayo ngayon at meron tayong star visit. Pero ito kakaiba. Usually, ang binibisita natin ay yung mga star, showbiz star. Pero ito, yung nakakasama ng mga showbiz. Okay? Ito na si Miss Rain. Hi, Miss Rain, kamusta? Hello po. Okay. Andito tayo ngayon sa isang hot pot Chinese restaurant. Yes. Tama. Okay, pero background nga muna. Paano na-create itong business na ito? Ako kasi personally, nag-work ako sa China ng 15 years. Sa China? China, yes, 15 years. May business din tayo doon. So, umuwi ako during pandemic. Hindi na ako nakabalik. So, itong hotpot na to, ito yung ang favorite food ko talaga to. So, Okay. pumupunta ako cities to cities para lang matry yung different kind of hotpot. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, naghahanap ako ng masarap na hotpot. Meron, pero sobrang mahal. Okay. So sabi ko, gusto ko mag-create ng cheaper version, pero authentic and masarap pa rin. Kaya ito nabuo natin. So, sariling recipe natin yung sabaw. Ah, okay. So ngayon, kailan kayo nagsimula nito? Nagsimula ito actually 2 years ago. Nag-open tayo ng branch sa Parañaque. Hindi siya natuloy. 2 years ago, the pandemic yan. Yes, pandemic baby yung hotpot. So, hindi siya natuloy doon. Hindi maganda yung nakuha kong location. So, in-stop ko muna. Okay. Saka tayo nag-start ng talent agency. Ngayon, nung nag-open ako ng talent agency, nakakatrabaho natin mga artista, nagpapadala tayo ng hotpot. Nasarapan sila. So, parang Okay. na-encourage ako na mag-open ng actual restaurant na talaga. Okay, napag-usapan natin yung talent agency. Yung talent agency nyo is mga stuntman. Stuntman, yes. Priority namin yung mga stuntman. Meron ding mga talents, pero stuntman talaga yung hawak natin. Kung stuntman, bakit stuntman? Nagkasubukan mo na ba mag-stunt? Yes, actually, nakilala ko yung mga stuntmen na mga head natin ngayon dahil gusto kong mag-training. Nagma-Muay Thai kasi ako before. Okay. So, mahilig ako sa sports. Nag-artista ako before ako pumunta ng China. So, nung umuwi ako sa Philippines during pandemic, naisip ko parang gusto kong mag-action. So, nag-audition ako, pumunta ako sa mga trainings nila hanggang na-meet ko to, yung mga friends ko ngayon na naging part na ng agency ko. Okay. Sige, habang nagkwekwentuhan tayo, Sige. maganda siguro kumain. Sir Benji, may naalala ba kayong mga pelikula nyo na napasabak na kayo sa matinding aksyonan o stunt? Meron na. Yung Dunkin Donato, luma-luma. Tapos yung ginawa namin sa Regal. Yun yung mahirap kasi nung araw kasi, yung movie, lahat ng panoorin mong movie, may kidnap, may sayawan, Totoo. tapos may suntukan. Di ba? Andun yung mga part na yun. So mahirap lang pag iniba yung stunt. Katulad nun, tumalon ako ng second floor na kailangan mong bagsakin. Wala naman double. Nakakatakot sa una, pero Kayo nakaya talaga naman. gumawa nun? Wow! Challenging. Pero kung may double siguro, pina-double ko na yun. Wow. Oh, wow, galing. Kasi pag makikita mo yung mga stunt ko, pag nagte-training, hindi Totoo. basta-basta tapos nagawa niyo yun. Grabe. Nakaka-proud, totoo lang, maging may-ari ng isang agency ng mga stunt yung hawak. Kasi every time mapapanood mo sila. Last time, yung last episode ng isang show na hinawakan din namin, lumusot yung isang tao ko sa glass ng bus. Sobrang, almost naiyak ako kasi sobrang proud ko ba. Kasi nakikita ko sila everyday, pero yung ganon, hindi kasi, nakikita ko sila nag-high fall, may mga training, pero yung makita mo actual sa TV, Pero nakaka-proud. delikado rin, ano? Delikado. Nakakakaba rin dahil Yes. lahat ng gawin nila,
may risk. Yes. Kaya as business owner, kailangan silang may insurance talaga. So kinukunan ko ng insurance yung mga stuntman ko. Para sa safety na rin nila. So ikaw yung nagtuturo sa kanila rito? Opo, isa po ako sa mga coach sa kanila. Leader din po ako ng grupo. Gaano katagal ka nang nagtuturo? Simula po ako mag-stuntman. Nakabalik lang po ako 2017. 2007? Opo. Okay. 17 po. Tapos, makilala namin ang isa't isa. Nagbuo kami ng grupo. Ito si One Concept. Isa rin po ako sa nabigyan ng pagkakataon na magturo. Pero hindi lang ito basta ganito mga talon, mga karate. Kasi marami na ngayong klase ng mga... Opo. Like may boxing, merong Muay Thai. Lahat yun, alam niyo lahat yan. Meron po. Actually, meron po tayong gym para sa Muay Thai. Okay. Boxing as well. Tapos sa mga iba pang martial arts tulad na po ng arnis. So ngayon, halimbawa meron kayong gagawing movie. Pinapag-aralan niyo ba muna yun o pagdating na lang sa set? Opo, pinag-aaralan po namin. Meron po kaming paghahanda para sa mga project na ganyan. Kasi pagdating po doon, iniwasan na po namin kung kailan nasa set, saka nagtuturoan. So dito pa lang po, nire-rehearse na po namin yung gagawin namin doon para pagdating po ron, lalatag na lang. Ang tanong ko naman, yung sa mga interesado. I'm sure marami kayo na-inspire na mga gusto maging stuntman. Ano ang una nilang gagawin? Paano kayo makakontak? O gaano katagal bago sila maisala? Yun ang mga unang tanong nila. Meron po kaming Facebook page. Ito yung One Concept, Fearless Stunt and Character Actors. Mag-send lang po kayo doon ng message, PM lang po, may sasagot po sa inyo para mag-gather po namin kung ano po yung gusto nyo. Pangalawa, sa training, meron po kaming dalawang training. Sunday and Wednesday. Okay, Prof! Meron din po kaming training para sa mga skills. So, ginagawa po natin ng oras yan para dito. Pupunta lang po rito. And then, kung ang tanong naman po natin, kung kailan po ba sila pwedeng isabak? Yun, gano'ng katagal na training? Gano'ng katagal? Hindi po kami tumitingin kung gaano katagal. Tinitignan po namin kung nagagawa po ba nila yung mga binibigay namin sa kanilang ensayo. Kung mabilis po silang matuto, mas mabilis silang makakasalang. Pero ang kailangan po namin talaga rito, unang-una, disiplina. Kahit magaling ka, wala kang disiplina, hindi ka namin pinagbibigyan muna. So yun ang pinaka-importante kasi serious business to. Opo. Mahirap dahil this is a physical thing na pwedeng magkaroon ng disgrasya. Kung di man sa'yo, doon sa makakasama. Opo. So, inuuna po namin yun. Safety, tapos disiplina. Meron po kaming Mga guidelines. mga guidelines at 11 utos po ng stuntman kung tawagin. So ma'am, siguro maganda bigyan niyo ako ng sample dito ng mga fight scene. Gawin natin, ha? Let's go! Okay, let's go. Let's go. Up! Double. Okay, and action! Miss A, back to you. Ako naman papagamot ng back ko. Masakit. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ika nga ng karamihan, don't put all your eggs in one basket. Kaya naman, walang masama kung magdadagdag ng isa pang pagkakakitaan. Walang maglilipat ng channel. Magbabalik po ang Negosyo Goals.
Last week nakilala na natin ang pinakabatang may-ari ng Purple Hearts, si Crizel Jorge. This time, silipin naman natin ang bonding nilang magkakapatid kasama si Ka-NG Benji. Miss A, andito tayo ngayon sa Crizel Farmland sa San Jose, Tarlac. At kasama ko ngayon ang mga Jorge Boys. Kasama ko si Ivo, Neon at Jello. At alam niyo naman, pag magkakasama ang boys, ang paboritong topic nito ay Basketball. girls, basketball. Yeah. Nagkamali ako. Okay, basketball. Okay. Siyempre, ito yung usual bonding nating mga Pinoy. Pero ang tanong ko lang, bakit basketball? Simula po kasi bata, may nakita po mga kapitbahay na nagbabasketball po. Kumbaga na-curious po ako kung ano po yun. Tapos sinubukan ko lang po, tapos yun po, nag-enjoy na din po. So, ganun din sa inyo? Ganun din ba na may nakita kayo or hindi? Nahilig ako manood dahil sa mga paborito kong NBA, PBA players, ganun. Ano po, yung ako po tinuruan po ako ng tatay ko mag-basketball kaya ayun, nag-enjoy rin ako. Ano naman yung naitutulong nito sa mga kabataan? Siyempre, ang basketball talaga, kahiligan ng mga Pinoy or dito sa ating bansa. Kaya ang basketball is natuturing national sports dito sa Pilipinas is nakahiligan na ng mga tao talaga. At tayo is talagang basketball talaga yung nilalaro. Oo, yung sinasabi nga nila yung mga ibang nagpupunta rito sa galing sa ibang bansa ng mga players, nagugulat sila na grabe ka fanatic yung basketball dito, parang religion sa atin. Ano naman yung naging inspirasyon mo para maglaro ng basketball? May napanood ka bang player na... Naging idol ko po si Kobe Bryant. Kobe Bryant, maraming may ano dyan paborito. Grabe naman po kasi basketball talaga. Hindi, siya yung nagpauso kasi yung sinasabi nga nilang Mamba mentality, di ba? Na kahit may masakit na, tutuloy pa rin yung laro. Doon po na-inspire. So ngayon naman, ano naman yung naitutulong nito sa health? Sa kalusugan, ang basketball talaga is exercise. Kadalasan ginagawa ng mga tao or talagang lagi itong need talaga ng sports din kung tatawagin ang basketball. Eh kung of course, hindi lang kayong tatlo yung naglalaro, marami kayong kalaro. Siyempre, this is a physical sport. So nagkakapikunan ba? Ikaw? Minsan po. Minsan. Lalo na po pag intense yung game. Nakakapikunan po. So sa inyo, normal lang yun, di ba? As long as, pero pagkatapos naman, It's a friendly, it's a part of the game part talaga. ng game. So marami kayong napapanood ganyan, di ba? Ano naman yung lesson na natutunan nyo sa basketball na pwedeng i-apply sa daily na ginagawa nyo? Ang basketball talaga is natutulong talaga sa mga kalusugan or teamwork or need natin to na mga basketball player talaga. Talagang ang basketball talaga is need talaga na tutukan na mga kalusugan natin. So ikaw ba sa school, malaki natutunan ito, like kailangan mo mag-practice para gumaling. So same thing ba pag mag-aaral ka, kailangan mong mag-review muna? Totoo yun? Sa akin, din nag-work yun. Pero tama yun, ganun yun. Ngayon naman, ito yung nagiging bonding moment yung magkakapatid basketball. Kamusta naman? Pag kayo, very competitive ba kayo or minsan pagbibigyan ko to? Parang ganun. O hindi? Talagang bonding naman talaga to eh. Talagang madalas is busy rin, minsan lang nagkikitaan. Talagang kung magkaayaan kami magkakapatid na basketball talaga, play namin. Talagang yun na lang din yung time namin sa isa't isa. Paki-explain naman sa akin yung Purple Heart. Ang Purple Hearts po, siya? Dietary supplement po siya. Para sa health talaga po. And we have two variant of Purple Hearts. Meron po tayong fruities and veggies. Lahat ng mga need ng supplement ng Purple Hearts, meron na dyan yung gulay at yung prutas. So, Para po ito sa mga hindi mahilig kumain ng gulay at prutas po. Parang support po siya para sa health natin. So, pero importante rin kumain ng gulay. opo. Makain kang gulay. Okay. Ngayon na nasabi nga niya, paborito niya si Kobe Bryant. Sino yung paborito mo sa local dito sa atin? Sa totoo, di na talaga ako lalayo sa edad ko eh. Oh. Kobe Paras talaga. Para, ikaw, local. Ano po?
Si Andre ko. Andre naman, ba magkapatid? Kilala niyo ba yung tatay nun? Hindi. Okay, so wala tayong naisagot at hindi na natin tutuloy kung bakit hindi nila alam. Malamang black and white pa noon. So ito naman, ready ba kayo? Magkaroon tayo ng konting drill. Pakitaan nyo naman ako yung mga pasiklab ba? Yung kumbaga coach ako, papa-impress kayo sa akin. Ha? Okay? Team on 3. 1, 2, 3, team! panahon ngayon, kahit ano pang hawak mong negosyo, kailangan palagi kang updated, lalo na sa digital marketing. Changes in the market, customer preferences, at marami pang iba. Ito rin kaya ang ginawa ng bago nating panauhin? Tara, panoorin natin. Kasama ko ngayon si Paolo at Joy Claveria, owner ng Drone Zone. Okay, eto, simulan muna natin. Bakit drone ang naisip niyong ibenta? Bali yun, nag-check po ako ng online kung ano yung pwedeng patok, kung ano yung wala, hinanap ko yun. Kumbaga, eto siguro yung pwede kong pagkakitaan nung nakita ko yung drone. Bali, tinignan ko siya sa online, kakaunti lang or halos wala talaga. Kaya sinubukan ko siya. Nag-start kayo before pandemic, pero ito ba'y naging advantage yung pandemic dahil maraming tumatawag sa inyo sa online or disadvantage din? Mas advantage po yung pandemic. Gawa ng puro online po nung panahon na yun eh. So ito yung market talaga ng pandemic? Opo, pandemic po talaga. Sa inyo naman, paano kayo? Saan kayo kumukuha ng drone? Actually, ako po yung nagmamanage ng pakikipag-usap sa mga manufacturer. Direct po kami sa China. Okay. So, doon po, kasi wala pa naman pong factory dito ng drone sa Philippines. So, ako po yung nagmamanage doon. Ako din po yung kumakausap sa mga forwarder na mga Chinese po. Paano nyo naman ito na-market? Tapos, paano nyo nabibenta? Lahat po ng klase ng online platforms, ganun po, mga e-commerce platforms, lahat po yan pinapasok po namin. Sabi mo nga, pang beginner yung binibenta mo. Ano yung pinakamurang presyo rito? Or nagre-range sa magkano? Meron po akong 999, ayan, 1499, ganun, 2399. Pinakamahal ko po is 13,999. Binaba ko siya sa presyo na dating 14,999. Ayan. So yan lahat yung pang beginner? Iba-iba lang yung presyo? Yung 49, maganda-gandang klase na po yun. Ang tanong na lahat, paano makakasigurado yung mga gustong umorder na legit yung pagbibila nila? Maging mapanuri po sila. Kasi pag ngayon po kasi kapag sinearch nyo yung mga salitang scam, tapos idugsok lang nila yung pangalan ng store, lalabas na po doon lahat ng mga reviews ng mga na-scam ng nasabing store, gano'n. Basta kami po talaga pinapakita po namin lahat ng kaya namin ipakita, lahat, kahit po mga business permit namin pinapakita namin para lang magkaroon sila ng assurance. At siya po, pinapakita niya rin yung mukha niya, nakikipag-video call po talaga siya. Ganun po. Sa mga katulad nyong nagnenegosyo, I'm sure maraming gustong tumulad sa inyo. Ano yung advice na mabibigay niyo sa kanila para makapagnegosyo rin?
wag po silang panghihinaan ng loob. Kasi po, nag-umpisa din naman kami na hindi naman talaga agad-agad magbuboom ang business. Actually, sinugal nga po namin yung, yung weekly allowance namin noon. Sabi niya, 3,000 na nga lang po yun. Sabi niya, gusto niya isugal. Sabi ko, ako naman as a wife, kailangan ko siyang suportahan kasi hindi niya lang yun hilig at saka talagang sa isip niya, talagang instinct niya, nasa business talaga yung line niya, gano'n. So, as a wife, sinuportahan ko siya. Tapos, hindi siya agad nag-boom, pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Nag-try pa rin kami na nag-try. Hanggang sa yun, hindi naman po namin inaasahan na yun, mag-click siya. Thank you, Paolo and Joy at Miss A. Ayun na, ang ating tinatawag na Games of Drones. Game of Drones. Thrones. Ha! Back to studio. O mga ka-NG, tandaan lang ang kanyang mga tip at gawin itong gabay sa inyong pagnenegosyo. More to come sa pagbabalik ng Negosyo Goals. Welcome back mga ka-NG! Hashtag pwede pala ng Global Dominion Financing Incorporated. Ano ito? Ang detalye, panoorin natin. Nakakaiyak. 50 years old na po ako. Nag-umpisa ako magtrabaho ng 20. 3 dekada na po akong nagtatrabaho. Dito ko lang nakuha. Dito ko lang napagtagumpayan ang lahat ng hirap sa buhay. Pero sabi ko nga lumalaban ako para sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Nagsimula po ako sa Global Dominion noong Mayo ng 2016. Bumuo po ako ng pangarap para sa pamilya ko kasi isa po akong isang pangkaraniwang mamamayan lang po. Na-witness ko po yung mga pioneer na loan consultant na mga achievement nila. Kaya pumasok sa isip ko, pwede pala mabuo ang aking mga pangarap sa Global Dominion. Nagmamarket na rin naman ako as loan consultant at that time, pero hindi ganun ka-volume pa, just like sa mga pioneer na pumasok sa isip ko na parang imposible. Pero nasaksihan ko na, witness ko at that Christmas party na umakyat sila sa stage, na kinukuha nila yung mga award nila. So, sabi ko, hindi imposible ito, kaya ko rin ito. Maraming struggles na pinagdaanan. First is, may chance na in a month, nakakarami ka. Parang nasa isip mo na magtutuloy-tuloy na, pero yung susunod na buwan, pwedeng ma-zero ka ulit. So, kailangan ko lang talagang pagdaanan, kailangan ko lang talagang pag-aralan ng husto yung product. Nag-focus ako sa tulong na rin ng mga officers ng Global Dominion. Inalam ko lahat ang proseso, kaya mas malakas na yung kumpiyansa kong humarap sa mga future clients ko. Doon na ako nagsabi sa sarili ko na pwede pala dito magkaroon, kasi pumasok ako sa Global Dominion, nagko-commute ako, nangungupahan ako. Bumuo ako ng sarili kong pangarap. Sabi ko, pwede palang magkabahay dito, pwede palang magkasasakyan dito, pwede palang magtagumpay sa buhay.
pagpasok ng Global Dominion. Set a goal, dream big, then work hard for it. Hi, I'm Ivo. 14 years old, grade 8. I'm the brother of Crizel. 7 years old po ako nung pinanganak si Crizel. Ako po yung pinakabata sa aming mga lalaki at siya po yung pinakabata sa pamilya. Sabay po kaming lumaki, kaya po pareho kami ng kinahiligan at kami po yung laging magkalaro. Ang favorite game po namin ni Crizel is dodgeball. Siyempre po, siya po yung laging tinatamaan kaysa po ako yung tinatamahan. Meron pong time na umiyak si Crizel dahil sobrang competitive niya po at mabilis ko po siyang tinamaan. Siyempre po, kailangan ko po siyang suyuin. And nang naglaro na po kami, lagi ko po siyang di tinatamaan. And ako po yung nagpapatama kagad. And yun po, happy na po siya and bati na po kami. Mga bata po kami, siyempre po, marami po kaming activities and sa school. Kailangan po namin ng sapat na nutrients para sa aming isip at katawan. And si Crizel po, mahilig kumain ng gulay and prutas. And ako naman po, hindi. And so, kaya po kami nagtitake ng Purple Hearts, Fruity Boost, and Veggie Boost para po dagdag sa nutrients sa aming isip at katawan. So mga ka-NG, try nyo na rin ang Purple Hearts. Isa sa hangarin ng ating programa ay ang mahikayat kayo na ipagpatuloy ang inyong nasimulan na negosyo. O kung nagbabalak pa lamang, kailangang masimulan na agad ito. Huwag matakot, ika nga! At para lalo pang madagdagan ang inyong kaalaman, ugaliing manood ng Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Tuwing linggo, 6:30 ng umaga, dito lang sa GTV. Bye!